May kasabihan, kung gusto mong pagpalain, matuto ka ring magbigay. At para kay Shine Galangarin, iyon ang naging panata. Isang content creator na kilala sa kabutihan, small acts of kindness, at masayahing presensya online. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may kwento ng pagsisikap, pag-angat, at sa huli, isang krimeng yumanig sa buong komunidad. Ipinanganak si Shine noong Agosto 29, 1978 sa Tagum, Davao. Isang sociable, creative, at mataas ang pangarap na kabataan. Nag-aral sa San Pedro College at kalaunan ay lumipat sa Asian Culinary Studies Davao para sa baking at pastries. Noong 2018, sa halip na magtrabaho sa culinary field, pumasok siya sa modeling at unti-unting nagbuo ng online presence. Ang kaniyang content, family moments, cooking, pets, travels, ay nagdala sa kanya ng halos 100,000 followers. Sa kabila ng makulay na feed, tahimik niyang inalagaan ang kanyang anak bilang single mom at nagtayo ng 2 negosyo, Shine Style Davao at Thrift Avenue by SG. Para sa mga nakakakilala sa kanya, si Shine ay naging mas matured, mas determinado, ang tinatawag nilang Shine 2.0. Habang lumalakas ang kanyang online presence, lumilitaw din ang ilang cryptic posts tungkol sa heartbreak, panloloko at maling tao. Walang pinangalanan, walang detalye. Pero malinaw, may gumugulo sa kanyang personal na buhay at iyon ang magiging susi sa investigasyon sa kanyang pagkamatay. Madaling araw ng ika-16 ng Hulyo, tahimik ang apartment complex. Hanggang bumasag sa gabi ang sunod-sunod na putok ng baril. Pagdating ng mga responder, natagpuan sa loob ng unit ang katawan ni Shine, 26 anyos. 3 tama ng bala, walang nawawalang gamit. Robbery? Hindi. Random killer? Hindi rin. Agad naging malinaw. Targeted ang pagpatay. Isang kapitbahay ang nakarinig ng sigawan bago ang mga putok. Bakit ka magseselos kung hindi naman tayo? Isang linya na nagbukas ng direksyon ng investigasyon. Selos. Hindi official relationship, ngunit may involved na lalaki. Sinuri ng pulisya ang CCTV ng buong compound. Kinapanayam ang pamilya, kaibigan, at mga dating nakasalamuhan ni Shine. Doon lumitaw ang pangalan ng isang lalaki na nasa courting stage pa lamang. Walang relasyon, pero may emosyonal na puwersang hindi balanse. Ilang araw lang ang lumipas. Nahuli ang suspect, Jojit Masungab Gloria, 49 na taong gulang. Nahuli siya sa isang hotel sa Panabo City. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 na baril, 3 sachet ng bawal na gamot at iba pang personal na gamit. At sa presinto, mabilis siyang umamin. Ayon sa kanya, matagal na niyang nililigawan si Shine. Nagbibigay siya ng pera at mga regalo. Isang uri ng love bombing, ngunit hindi kailanman naging sila. Noong gabi ng insidente, hindi dumating si Shine sa hotel na napag-usapan nila. Galit at puno ng selos, nagpunta ang lalaki sa unit ng dalaga. At sa gitna ng pagtatalo, ayon sa kanya, narinig niya si Shine na nagsabi, "Iputok mo!" At doon niya binaril ang dalaga 3 beses. Para sa pulisya, malinaw ang motibo: selos, rejection, at obsesyon. Isang klasikong kasong nag-uugat sa obsessive attachment. Sinampahan siya ng kasong murder. Sa edad na 26, natapos ang buhay ng isang ina, modelo, negosyante, at mabuting kaibigan. Isang babaeng nagbahagi ng kabutihan, ngunit naging biktima ng maling pagtingin at delusyong hindi niya kailanman sinang-ayunan. Ngunit nananatili ang tanong, gaano karaming panganib ang hindi natin nakikita sa likod ng mga screenshot, likes, at private messages? At sa huli, isang paalala, ang pag-share ng buhay online ay hindi masama. Ngunit ang pagpili kung kanino tayo nagpapapasok ng access, iyon ang maaaring magligtas sa atin.